nasa linya na po ang attorney ni Bong Navarro. Walang iba kundi si Attorney Alma Malyonga. Aha. Attorney Malyonga, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live sa PTV Network at Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, Attorney. Good morning sa inyong dalawa. Opo. So, justice has been served, ika nga, para doon po sa kay Sir Bong Navarro after 10 years of waiting, Attorney. So, can we say this case is now closed, ma'am, and should be, ika nga, remain in history na lang? Ang gusto ko lang sabihin sa 10 years na yon, I think lahat naman kayo na witness nyo na hindi lang sa matagal yung panahon pero parang roller coaster. Yun ang description nga ni Bong na nag-uusap kami. Napakahirap na journey. No, yung lakbay natin, napakahirap. At the end of the day, ito pong desisyon ng Regional Trial Court, puro sa akin, matagal na ako naglilitis. I've been a lawyer for so many years. It really gives me hope. Nakakabuhay po dito na meron tayo talagang maasahan. Kung may karapatan tayo, paglaban natin, huwag tayong mag-give up. Lumaban tayo, persevere, endure. There is hope. Attorney, ano hong naging reaksyon ni Bong Navarro upon hearing yesterday na convicted po lahat itong mga ito na nag-akusa sa kanya 10 years ago? Ano hong naging reaksyon po ni Mr. Navarro? Of course, he was masayang-masaya siya dahil ito nga yung napagdaanan niya, napakatagal. I mean, napakadali kung Erwin na mag-give up si So parang vindicated siya. Finally, vindicated siya. Oo, kasi parang nasira ang kanyang pangalan, tinawag na rapist, manyakis, etc., etc. Then suddenly napatunayan na walang kasalanan yung mga nag-akusa sa kanya noon, siya ang nakakulong ngayon. Tama po ba, Attorney Alma? Tama. At hindi lamang yun kung Erwin, naalala mo yun nangyari last. May remedyong legal pa bang pwedeng i-avail ng kampo ni Cedric Lee and et al? Mga motion for reconsideration, Attorney Alma. Ang pagkakaintindi ko, tama, pwede rin sila humingi for reconsideration, pero napakalinaw kasi ng decision korte. So, ang pagkakaintindi ko, doon silang option na hindi na humingi ng motion for reconsideration, mag-a-appeal na lang sila. Appeal? At ang appeal na yun ay sa Court of Appeal. So, meron silang CA, pag natalo sa CA, meron pang Supreme Court. Tama po ba, Attorney Alma? Meron, pero depende. Opo. Kasi hindi naman lahat ng pagpunta sa Supreme Court, for example, sometimes discretionary yun, hindi ba? Nangyayari. Pero yes, directly hanggang sa Supreme Court, pwede nilang habulin. Pwede bang tawag dito, question ng kampo ni Cedric Lee et al. Ang hatol na yan batay sa ebidensya sa Court of Appeals? Hindi na. Sa aming palagay, kailangan kasing basahin yung decision. Napaka-thorough ng decision. Lahat ng aspeto tinignan. End of the day, ang desisyon ng korte ay base sa kanyang determinasyon na yung sinasabing panggagahasa, etc., to justify yung detention. Kasi admitted naman nila na dinitain nila si Mr. Bong Navarro. Hindi na kailangan pag-usapan yung dinitain nila. Question na lang doon, illegal ba o illegal yung pag-detain kay Mr. Bong Navarro. Ayon sa korte, base sa ebidensya, walang justification, walang suporta yung sinasabi nilang citizen's arrest. Hindi lamang dun sa footages, dun sa mga contradiction, dun sa mga say ni Denise, yung hindi ka panipaniwala. And the fact that last year, just this year, the Supreme Court itself determined, di ba, si Mr. Bong Navarro, nakatanggap tayong desisyon noong February of this year. Sinabi ng Supreme Court mismo, hindi kaduda-duda at walang basilaga yung aligasyon laban kay Mr. Bong Navarro. Kaya nga pinadismiss yung kaso sa kanya. Unfortunately, nakulong na si Mr. Bong Navarro before then. Alright, Attorney Alma Malyonga, attorney, lawyer ni Mr. Bong Navarro. Ma'am, salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much.